State of the Nation. Sa gitna ng tumitinding init, posible pa rin daw ang pag-ulan dulot ng thunderstorms. Pero hindi daw ito makatutulong para lumamig ang temperatura. May payo naman ang Department of Health para hindi magkasakit sa matinding init. May report si Ian Cruz. Enjoy ang mga bata sa ipinaset up nilang portable pool sa Baseco Compound sa Maynila. Nainitan daw po sila, gusto nilang maligo, mga swimming. Pagpapahangin naman sa labas, ang pamawi sa init ng ilang senior citizen tulad ni Leonora Villasor. Todo paypay si Lola, lalo't delikado para sa katulad niyang may alta presyon ang matinding init. Nasa Iloilo City si Lola kung saan umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Sa 5 lugar, 42 degrees Celsius pataas ang heat index. Ibig sabihin, nasa danger level na ang damang init. Pinakamataas sa Vira Catanduanes na nasa 43 degrees Celsius. 42 degrees Celsius naman ang sa San Jose Occidental Mindoro at posibleng ganun uli ang heat index doon bukas. Posible pa rin namang umulan dahil sa thunderstorms pero hindi ibig sabihing lalamig. Sad to say, kapag umulan, ng saglit, mas nagkakaroon tayo ng vapor sa paligid natin. So, ibig sabihin, tataas yung ating relative humidity o mas nagiging mas maalinsangan, mas tumataas yung heat index. Babala ng Department of Health, iwasang magbabad sa init dahil posible yang magdulot ng pagkahapo, pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng ulo. Posible rin ang heat stroke na maaaring mauwi sa pagkamatay. Para maiwasan yan, dapat may hydration at heat break na hindi bababa sa 15 to 20 minutes. Kung maaari kang maghilamos at magbabasa ng ulo. Iwasang lumabas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kapag tirik ang araw. Para presko ang katawan, light-colored at mas maluwag na damit ang suotin. Ang mga diabetic, kailangan kumain sa oras. Kung may karamdaman, dapat inumin sa tamang oras ang maintenance medicines. Huwag ding biglain ang pagpunta sa malamig o mainit na lugar. Huwag ho tayong mabilis palipat-lipat sa init sa kasalamig. So nakakasakit rin kasi ng ulo yun, nakakakos ng stress sa katawan, yung mga may hika na titrigger yung asthma. Ang MMDA, ipinatutupad muli ang 30-minute heat stroke break policy para sa kanilang mga enforcers at Metro Aids sa lansangan mula March 3 hanggang May 31. May dagdag pang 15 minutes kapag lampas na sa 40 degrees Celsius ang heat index. Pwede ring magkasakit sa matinding init ang mga hayop, kaya tinitiyak ng isang poultry farm sa Dagupan City na sapat ang ventilasyon doon at may sapat na tubig para sa mga alaga nilang manok. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong tumitindi ang init, tiyak na marami nang nagpaplano na mag-outing at mag-swimming. Pero ingat, para iwas lunod, gaya na nangyari sa isang bata sa Bulacan na sa kabutiang palad ay naisalba ng mga napadaang sundalo. May report si Sandra Aguinaldo. Pilit na sinagip ng 2 sundalo ang batang babaeng yan sa Bulacan. Yan ay matapos malunod ang 10 taong gulang sa Madlum River sa bayan ng San Miguel nitong linggo. Mabuti at napadaan doon sa lugar sina Private First Class JP Navales at Corporal Gestoni Dalman na mabilis na umaksyon. 10 minuto nila ang tinagal ng kanilang pag-CPR sa bata. Bali, nung nakita ko po na pumitik na po yung kamay, sabi ko, may pag-asa pa po ito. Kaya tinuloy-tuloy ko na po. Bago po kami umalis sa lugar is, yung bata po is, ano na po siya, conscious na at pinaparecovery na po siya. Dinala sa ospital. Dinala muna ang biktima sa military infirmary ng Camp Texon bago ilipat sa District Hospital sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang sabi po, maayos na raw. Inano pa nga, in-x-ray pa raw. Namutla raw yung baga. Kaya lang, hindi pa maalis yung tubo niya sa tiyan. At saka sa bibig. Meron pa raw sa ilong eh. Bakit daw? Para raw maalis yung maalis daw yung tubig. Kwento ng lola ng biktima, hanggang baywang lang ang pinaliguan noon ng kanyang apo pero nakarating ito sa malalim na parte ng ilog. Hindi po marunong maglangoy. Sinasabi ko nga sa kanila, pagkakayo ka ako inayang maliligo, huwag kayong sasama at hindi namin alam
Mamaya, kayo naman ang malunod. Kaya payo ng isa sa mga sumagip na sundalo, huwag pabayaan maligo sir ng mag-isa sir. Dapat Oo nga, dapat may kasama. Samahan talaga sir. ang Department of Health may tips para iwas lunod sa mga komunidad lalo ngayong papalapit na ang tag-init. Lagyan ng harang ang mga paliguan. Magturo ng basic swimming, water safety at safe rescue skills sa mga eskwelahan at palawakin ang pagtuturo ng CPR, gaya ng dinemo ni Navales. Sa may gitna po ng bali po, ito po yung imaginary nipple line po sa center niya po. Okay. Dito. Okay. Then, dapat nakalock po yung kamay. Balik. Bali, 30 po na... 30? Yes po, 30 po na compression. Then, 2 buga. 2 buga. Yes po, 4-5 cycle po. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil umano sinabihan ng pangit, isang babaeng estudyante ang nanabunot ng kaeskwela sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nakuhanan pa ng CCTV ang grade 10 student na unang nanabunot sa grade 11 student. Pagaman may mga umawat, may ilan namang estudyanteng nakisali sa gulo. Humarap na sa tanggapan ng alkalde ang mga sangkot. Ang biktimang nagtamo ng gasgas, pasa at natanggalan pa ng kuko. Itinangging nangutya siya. Ililipat daw siya ng paaralan ng kanyang magulang. Humihingi naman ng tawad ang unang nanabunot. Sasailalim siya at isa niyang kasamahan sa modular learning bilang bahagi ng disciplinary action. Sa isang bundok sa Bukidnon, natagpuan ang nawawalang fighter jet ng Philippine Air Force. Patay ang 2 piloto ng eroplano na ayon sa Air Force ay tumulong sa operasyon laban sa New People's Army. May report si Chino Gaston. Inikutan ng buwersa ng Philippine Air Force ang Mount Kalatungan sa Bukidnon para hanapin ang FA-50 fighter jet na nawala madaling araw ng Martes. Katuwang naman ng ground troops ang ilang civilian volunteer. Matapos ang ilang oras na paggalugad, natunton ang fighter jet na may tail number 002 kaninang alas 11 ng umaga. Natagpuan din ang 2 piloto na wala ng buhay, hindi muna sila pinangalanan. Sabi ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, kabilang ang fighter jet sa nagbigay ng air support sa mga tropang nagsasagawa ng operasyon laban sa New People's Army sa may Kabanglasan, Bukidnon. To soften the ground and to preserve our forces and avoid casualties, so our troops from the ground requested the air support and the artillery fire support. They deliver the necessary firepower from the air. Pero nawala ng kontak ang fighter jet sa mga kasama nitong FA-50. Sa paunang investigasyon, tumama sa mga puno ang eroplano nang bumagsak ito. Inaalam pa ang sanhi ng pagbagsak. Giyit ng Air Force, may karanasan at qualified ang mga piloto. Ang bumagsak na eroplano pareho sa mga eroplanong nagbagsak ng mga bomba sa mga kuta ng Maute Terrorist Group sa Marawi. Grounded o hindi muna pinalilipad ang natitirang 11 FA-50 habang isinasagawa ang investigasyon. The sooner we can get the fleet out of the grounded status, the better. We really need our FA-50s to be there in case meron tayong kailangan harapin na challenges dyan sa ating binabantayang mga territorial waters and exclusive economic zone areas. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. 68 araw bago ang eleksyon 2025, tuloy-tuloy ang paglatag ng plataporma ng mga senatorial candidate. May report si Salima Refran. Nakipagdialogo si Leody de Guzman sa mga residente ng Josefina, Zamboanga del Sur. Kasama niya si Luke Espiritu na tinalakay ang pagprotekta sa kalikasan laban sa pagmimina. Diniin ni Senador Bongo sa mga opisyal na protektahan ang taong bayan. Kahalagahan ng papel ng barangay officials ang binigyang pansin ni Amy Marcos. Habang suporta at proteksyon naman sa kanila ang sinulong ni Manny Pacquiao. Paglilingkod na may integridad ang diniin ni Ariel Quirubin sa pagbisita sa Maynila. Pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda ang pinangako ni Tito Soto sa Capiz. Nagpaalala si Senador Francis Tolentino na huwag maniwala sa fake news. Benepisyo para sa barangay workers ang sinulong ni Camille Villar sa Cebu City. Habang pag-alis naman sa VAT sa kuryente ang tinalakay ni Benhur Abalos.
Suporta sa vendors at maliliit na negosyo ang pinangako ni Bam Aquino sa Pangasinan. Pagprotekta sa maliliit na mangingisda ang sinulong ni Ronel Arambulo sa Iloilo. Dagdag pondo sa mga paaralan ang binahagi ni Franz Castro sa pag-iikot sa Aklan. Pagsuporta sa women empowerment ang inihayag ni Senadora Pia Cayetano sa Cavite. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahilig ba kayong magtabi ng mga gamit at abubot kahit hindi na kailangan? Ayon sa isang psychiatrist, posibleng indikasyon yan na meron kayong kondisyon na kung tawagin ay hoarding disorder. Ang mga sintomas na dapat bantayan sa report ni Von Aquino. Taong 2020 nang mapansin ni Luzoneha na unti-unting napupuno ang bahay nila na mga lumang gamit na karamihan ay pag-aari ng kanyang ina. Nahirapan po talaga kami na kumilos dito sa bahay. Yung mga irrelevant na gamit, hindi na namin siya nagagamit for everyday use. Nag-accumulate na siya ng mga dumi, nag-accumulate na siya ng mga, nakaka-attract na siya ng mga pest, ng mga cockroach, ng mga daga. Pero nang ibahagi nila sa programang I Wonder ang kanilang kwento, dito na raw pinag-usapan ng kanilang pamilya ang pagde-declutter. Ang dating bahagi ng bahay na hindi na madaanan, heto ngayon, wala nang nakahambalang. Yun nga lang, may mga dokumento pa raw ang kanyang ina na naipon sa kwarto. Mga damit kaya niyang i-let go. More on sa mga documents. Like yung mga billings sa mga electric bill, water bill. Kahit yung nalipasan na ng panahon, she can't let go yung mga papers, yung mga documents kasi she think na magagamit niya pa. Ayon sa isang psychiatrist, kapag sobra na ang pagtatago ng mga gamit na wala ng halaga at nakaaapekto na ito sa hygiene, may tuturing na itong hoarding disorder. A person with the hoarding disorder is actually medyo serious na type ng obsessive-compulsive disorder kasi natatakot sila or nahirapan silang mag-discard ng mga items. Sabihin natin, almost 80% of her house are all waste products and materials. Ang mga taong may ganitong kondisyon, hirap na makapagtrabaho at abala sa pangongolekta ng mga walang halagang bagay. Nangangailangan ng pasensya ang paghihikayat sa mga taong may hoarding disorder na magpagamot dahil iniisip nilang wala silang problema. Psychotherapy sessions and medications that would control the hoarding, such as giving of antidepressants or antipsychotic medications. Ang pag-iipon naman ng dokumento ng ina ni Lu, hindi naman daw maituturing na hoarding disorder. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paulo Contis, gagampanan ng bagong karakter sa action-packed series ng mga batang Riles. Hindi namin alam kung masama ba talaga siya o magpapanggap na masama lang. Malay natin, nakakatawa siya. Kaya dahil magaling din sa drama si Kuya Pao, baka drama rin yung ibigay sa kanya. First time ko makatrabaho si Sir Paulo Contis, so gusto kong abangan ko yung paano siya umeksena. Inula naman ng tukso si Rahil Biriad dahil sa makakasama nilang young actress. Ay, kung sino man po yan, hindi sana makatrabaho po siya ng maayos. Yan lang po. Ba't dati ba hindi maayos? Mas maayos, siyempre. Kasi medyo, hindi ko naman kilala kung sino man yun. Sana. Ito, mumulo ko. Namumula, ay nahulat. Mahal mo? Biglang ganun. 17-member na si Wuno mag-e-enlist na sa mandatory military service sa April 3. Stranger Things star Millie Bobby Brown, pinalaga ng mga nagbitiw ng negatibong komento tungkol sa kanyang physical appearance. Let's do better, not just for me, but for every young girl who deserves to grow up without the fear of being torn apart for simply existing. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May natrap na babae sa loob ng isa sa dalawang kotseng yan habang tinatangay ng rumaragas ang baha sa Spain. Natangay sa malayo ang itim na kotse. Mabuti na lang, di tuluyang inagos ang pulang kotse. Isang lalaki ang nagbuwis buhay na tumawid sa baha at inilabas mula sa kotse ang isang babae. Sa New Mexico sa Amerika, nadisgrasya naman ang ilang sasakyan dahil halos mag-zero visibility sa kalsada bunsod ng dust storm. Stranded din ang ilang sasakyan.
Maalamat na mga isla ang mapapasyalan sa Carles, Iloilo, ang Gigantes Islands na ang ganda, hindi katang isip. Tayong mag-island hopping doon kasama si Oscar Oida. Sa mga nagpaplano ng summer gala, make it big! Subukan na ang island hopping sa Islas de Gigantes. Tsak magugustuhan ang white sand beaches sa iba't ibang beach resort. May natural saltwater pool na pwedeng sisirin at gatangking bato ang masisilayan. May kuweba ring may explore. Yan ang sinubukan ng magbabarkada para mag-unwind. Side trip sa kanilang Iloilo travel. Di naman nagsisi dahil lang makapaglibot sa iba't ibang isla, laking tuwa nila sa ganda. At mag-hike para makuha ang famous Gigantes Island shot. Fresh seafood ang nilantakan. Kaya pagod nila ay pawing-pawi sa travel na tsak hindi malilimutan pag-uwi. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.